Kimikong iba na ang partner ni Paolo sa next movie niya at sina din Lustre daw ang kapartner. Kapag hindi ikaw ang kapartner niya sa movie na gagawin niya, magagamit kami o magagalit kami at masasaktan sa balita na yan. Kimi, basta tandaan mo, hindi kami mawawala sa'yo, hindi ka namin iiwan. God bless and take care always. So, sa inyo po nabalitaan, Lotan Home Hunter na sinadin Lustre naman ang ipapartner kay Paula Avellino. Sobrang sakit naman ito mga kakimpaw na hindi na si Chinita Princess ang ipapartner kay Paulo. Ang tanong, tatangkilikin pa ba ito ng mga Kimpaw fans? Syempre, hindi na. One-sided fans na lamang po ni Paula Avellino ang susuporta dito. Pero syempre, yung mga fans po na solid ni Chinita Princess, hindi na po yan susuporta. Kung baga, imahati po ang suporta ng Kimpaw fans. Yung kay Kim, hindi na manonood niyan, syempre. Yung kay Paulo, still support kay Paula Avellino. Sana fake news lang po yan kasi syempre sobrang sakit. Sobrang sakit, kakabasa ko lang nga po mga kakimpaw. Nasaktan ako, syempre, kasi masakit mga kakimpaw, hindi ko ma-explain and I'm sure kayo din masasaktan pag ito po ay totoo or pag ito po ay nangyari. Pero huwag kayong mag-overthink dyan ha. Ito ano lang naman, mga hearsay lang. Wala pang kumpirmasyon kaya wag muna kayo dyang malungkot, okay? So maraming salamat sa komento, Lutan Home Hunter. God bless and mabuhay ka. At ang next comment, mula naman po kay Ginang Corazon Capiral. Sabi niya, wala kayong karapatan na panghimasukan ninyo ang buhay ni Kim Chu. Nasa tamang edad na siya. Alam niya kung tama o mali ang kanyang desisyon, kung sino ang mahal niya, kung sino ang tinitibok ng puso at mahal niya. Tagahanga lang tayo, di dapat tayo manghimasok sa pribadong buhay niya. Mahal natin si Kim at ipagdasal natin na maging maligaya siya sa piling ni Paula Avellino. Yes, very well said, Ginang Corazon Capiral. Tayo tagahanga lamang po ni Kim and Paula Avellino, kaya alam natin ang limitation tinatawag na boundaries, 'di ba? So sana wag po siyang pakialaman at panghimasukan ng ibang mga netizen na kung saan maging yung personal na desisyon ni Chinita Princess talagang kinakalkal na. Wag naman ganon. Tamang ano lang tayo, advice lang, ganon mga kakimpaw. Nasa kanya naman kung susundin niya po or hindi kasi siya pa rin po ang masusunod niyan kasi katawan niya po yan, desisyon niya yan. Yung mga fans lang naman nag-suggest, diba? Nagbibigay lang naman ng opinion. Pero wag darating sa punto na talaga namang mag-go-over the backod na. Diba? Yung boundary talaga namang nalalagpasan na, wag namang ganon. And isa pa mga kakimpaw, si Kim and Paula Avellino po ay nasa tamang edad na, hindi na po sila mga bata para sila ay pagsabihan or diktahan pa kasi alam na po nila ang kanilang ginagawa. So maraming salamat sa komento, Ginang Corazon Capiral. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin. Sa gabing ito, tunahin na nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa Christmas tree ni Chinita Princess. So nakita niyo na po ba yung Christmas tree ni Kim Chu? White Christmas tree. So parang natatandaan ko na itapik na natin ito nitong mga nakaraang araw. Pero may nagko-comment kasi doon na hindi daw ito yung Christmas tree ni Chinita Princess. 'Di ba? Yun yung sabi nung nakaraan. Pero ito nga po ang nabalitaan natin na ito pala. Hindi naman pala tayo mali. Ito pala mga kakimpaw yung 2 hours na binuo ni Chinita Princess. White Christmas tree, mga kakimpaw. Ayan nga po, sabi dito, ang ganda ng Christmas tree ni Chinita Princess. Kakaiba nga po yung atake ngayon, mga kakimpaw White Christmas tree na para kang nasa snow. Sobrang nakaka-good vibes yung magandang Christmas tree. Diba talaga nag-effort si Kim Chu para syempre umaluan yung kanyang pakiramdam kahit alam natin na meron siyang pinagdadaanan. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga dito sa binigay po ni Chinita Princess sa kanyang Instagram account. Ito po ay promotional para naman po ito sa Orachina Jewelry. Sabi nga po ni Kim Chu, holiday look ready. These stock necklaces are all from Orachina Jewelry, paired with this gorgeous two-tone earrings. Each piece is timeless, elegant, and perfect for layering,
making every look feel extra special this holiday season. Classic, versatile, and made to shine with you, whether you're dressed up or keeping it simple. So, kung kayo man ay naghahanap ng mga pangregalo, best din po to. Best choice din po tong Orochina Jewelry. And syempre, best choice din ito para design or pang fashion mga kakimpaw bilang suporta na lang din kay Kim. So eto na nga pag-usapan na natin yung sentro po ng update natin mga kakimpaw. So kanina ko pa ito nababasa. Actually hindi talaga ako makarelate. Nahuhuli ako sa balita mga kakimpaw kasi ako pag hindi ko masyado alam yung balita, nilalagpasan ko lang hanggang sa mabuo na yung balita at maging malinaw na to sa akin tsaka ko lang ibabalita sa inyo. So eto nga, may nabalitaan ako na dininay daw ni Kim Chiu si Paolo Avellino sa It's Showtime. Grabe, talamak ito ngayon sa social media. Ang dami kong nababasa sa X, sa Facebook. Ito yung pinagtatalunan po nila. And sabi nga dito ng isang nag-post sa X, bakit pag ang girl nag-deny, maraming nag-react, pero kapag ang boy walang inaamin at nag-deny, wala kayong reaction. Don't get me wrong, hindi ako basher ni P. Napansin ko lang naman. So meaning nag-deny daw si Chinita Princess at deny daw si Paolo Avellino. Kaya marami po ang nasaktan kanina mga kakimpaw at marami din po ang nalulungkot. Hindi ko talaga magets. Ito pala yung nangyari mga kakimpaw. So si Kim naman po at Paolo Avellino, mahilig naman po yung mag-deny. Hindi na po yan bago sa atin. Gusto kasi nila mga Kimpaw, private, pero yung kilusan po nila, hindi po nila maitatago at hindi po nila maididinay kung anong meron sa kanila. Kaya sa kakagat pa po mga Kimpaw sa deny-deny na yan ni Chinita Princess, nako mga Kimpaw, parang di nyo naman kilala si Chinita Princess. Kaya please lang kumalma lang kayo at wag kayong magpadala sa mga nababasa ninyo sa mundo ng social media dahil alam naman natin kung gaano po ingatan at itago ni Kim at Paolo Avellino yung kanilang relationship, yung sa manpulo na nga lang mga kakimpaw, diba? Hindi po nila yun inaamin, pero may mga picture na lumalabas. So sa ngayon, hayaan muna natin si Chinita Princess kung yan po yung desisyon niya na hindi mo na ipaalam sa publiko kung anong meron sa kanila ni Kim and ni Paolo Avellino mga kakimpaw. Desisyon nila yan Kaya kailangan nating irespeto. Pero pagdating po sa katotohanan, hindi po maikukubli ang katotohanan sa kanilang dalawa. Yun lang yun mga kakimpaw. At sana po inalinawan na ang lahat sa paliwanag kong to at sana wag na kayong mag-isip at malungkot dyan. Paskong Pasko. Tingnan natin ng mas malalim. Kung ang balita ay nagsasabing nagkagulo ang Kim Pao fans dahil sa pagtanggi ni Kim Chiu kay Paolo Avellino, maraming posibleng dahilan kung bakit ganito ang reaksyon. 1. Emotional na attachment ng fans. Ang Kim Pao fandom ay kilala sa pagiging passionate sa relasyon o chemistry ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Kapag may desisyon si Kim na taliwas sa gusto ng fans, natural lang na may frustration o sama ng loob ang ilan. 2. Overinterpretation ng personal life. Minsan, ang fans ay tumitingin sa mga public interactions bilang indikasyon ng totoong relasyon o feelings. Kahit simpleng professional decision lang ito ni Kim, maaring pinalaki ng fans sa isip nila bilang pagtanggi sa Paolo. 3. Fan expectations versus celebrity autonomy. May tendency ang fans na gusto nilang kontrolin o i-shape ang image ng celebrity sa paraang gusto nila. Pero sa katotohanan, may karapatan ng artista sa sariling desisyon. Ang tensyon ay kadalasang lumalabas kapag hindi tugma ang gusto ng fans sa real-life decisions ng celebrity. 4. Social media amplification. Ang galit o pagkadismaya ng ilang fans ay mabilis na lumalaki online, kaya lumalakas ang perception na nagkagulo ang buong fandom, kahit na hindi lahat ng fans ay apektado. Sa pangkalahatan, malinaw na mas matindi ang emosyon kaysa sa actual na issue, at maaring kailangan lang ng fans na maunawaan na may karapatan si Kim sa sariling desisyon at hindi lahat ng ginagawa niya ay personal laban kay Paolo. Sa balitang ito, masasabi kong typical fan drama ang nangyayari sa Kim Pao fandom, pero may ilang importanteng punto na dapat isaalang-alang. 1. Natural ang reaksyon ng fans. Kapag matagal mo nang sinusuportahan ang isang celebrity pairing, automatic na may emosyon kapag tila hindi natutugunan ng inaasahan. Ang pagkadismaya o galit ng ilan sa Kim Pao fans ay normal sa konteksto ng fandom culture. Karapatan ni Kim Chiu? Mahalaga rin tandaan na may sariling desisyon si Kim bilang artista at tao. Ang pagtanggi niya kay Paolo Avellino, kung personal man o professional na dahilan, ay hindi obligadong ikonsidera ng fans bilang pagsalungat sa kanila. 3. Peligro ng overreaction.
Kapag ang galit o tensyon ay lumalakas sa social media, maaari itong magdulot ng toxicity o panghuhusga sa celebrity at sa iba pang fans. Hindi ito magandang senyales para sa healthy fandom environment. 4. Professional versus personal. Minsan, may hindi nakikitang professional consideration si Kim sa desisyon niya. Halimbawa, trabaho, proyekto o teaming. Kaya hindi dapat agad i-translate ng fans bilang pagtanggi sa Paulo sa personal na level. Sa madaling salita, maaring nakagulo ang fans dahil sa emosyon at attachment. Pero bilang observer, malinaw may karapatan si Kim sa sariling desisyon at hindi ito dapat gawing malaking issue sa totoong buhay ng mga fans. Ang balitang nagsasasabing nagkagulo ang Kim Pao fans dahil sa pagtanggi ni Kim Chiu kay Paulo Avellino ay malinaw na nagpapakita kung gaano kalakas ang emosyon at attachment ng fandom sa kanilang celebrity pairing. Para sa maraming fans, ang Kim Pao ay hindi lang basta-tambalan sa pelikula o teleserye. Ito ay simbolo ng kanilang ideal na relasyon o love team fantasy. Kaya naman, kapag may desisyon si Kim Chiu na tila taliwas sa kanilang inaasahan, natural lang na magdulot ito ng pagkadismaya, galit o kahit gulo sa social media. Ngunit mahalagang tandaan na si Kim Chiu ay isang artista at individual na may karapatang gumawa ng sariling desisyon, maging ito man ay personal o professional. Ang pagtanggi niya kay Paulo Avellino, anumang dahilan man ang nakapalob dito, ay hindi dapat basta-basta interpretahin bilang personal na pagtanggi sa fans o sa relasyon mismo. Maraming fans ang kadalasang lumalampas sa katotohanan at umaasa sa mga public interactions bilang indikasyon ng totoong feelings o relasyon. Ngunit kadalasan, ang mga ganitong interpretasyon ay labis na overanalyzed at hindi base sa aktwal na sitwasyon. Bukod dito, ang reaksyon ng fandom ay nagpapakita rin ng isang mas malalalim na issue sa kultura ng fan attachment. Ang tendency na kontrolin o i-shape ang imahe at desisyon ng celebrity ayon sa sariling kagustuhan. Habang normal ang pagka-invest sa isang celebrity o love team, dapat rin nating respetuhin ang boundaries at autonomy ng artista. Ang overreaction ng ilang fans ay kadalasang pinalalaki ng social media, kaya lumilitaw na parang nagkagulo ang buong fandom kahit na hindi lahat ay apektado o sang-ayon sa ganitong emosyon. Sa huli, ang ganitong insidente ay paalala na ang fandom ay may kakayahan ring magbigay ng suporta at pagpapahalaga ng hindi nagiging toxic o naging dahilan ng stress sa mismong celebrity. Ang respeto sa desisyon ng artista at pag-unawa na may professional o personal na rason sa bawat aksyon nila ay mahalagang aspeto ng mature na fan culture. Ang gulo o pagkadismaya ng ilan ay natural lamang, ngunit dapat din itong tingnan sa perspektiba ng respeto, pagkaunawa, at tamang pag-manage ng fan expectations. Sa balitang ito, may ilang punto pa na pwede idagdag para mas malinaw ang buong konteksto. 1. Professional context ng desisyon ni Kim Chiu. Hindi lahat ng pagtanggi o desisyon ni Kim ay dahil sa personal na preference kay Paulo. Maaring may professional reasons tulad ng proyekto, teaming o iba pang commitments na hindi nakikita ng fans. Ang pag-intindi dito ay makakatulong upang hindi agad madramatize ang sitwasyon. 2. Fan dynamics at social media. Ang gulo ng fans ay kadalasang lumalakas dahil sa social media amplification. Isang post o tweet ng ilang fans ay pwede mag-viral at magmukhang malawak ang galit kahit na hindi naman lahat ng Kim Pao fans apektado o sang-ayon dito. 3. Emotional attachment ng fandom. Para sa Kim Pao fans, ang tambalan ni Kim at Paulo ay may sentimental at nostalgic value. Kaya natural na may intense reaction kapag may desisyon si Kim na taliwas sa expectations nila. Ang point na ito ay nagpapakita na hindi lang simpleng pagtanggi ang issue, kundi tungkol sa damdamin at attachment ng fans. 4. Kahalagahan ng respeto sa artista. Mahalaga ring idagdag na sa kabila ng fandom expectations, may karapatan ng artista sa sariling desisyon. Ang pagtanggi ni Kim ay hindi dapat gawing personal na laban kay Paulo o sa fans. Ito ay simpleng pagpapasya bilang isang individual at profesional. 5. Pagtingin sa long-term implications. Ang ganitong insidente ay pwedeng maging learning moment para sa fans. Matutunan nilang i-balance ang passion sa respeto sa autonomy ng celebrity. Ang mature na fandom ay nakaka-appreciate sa talent at decisions ng artista nang hindi nagiging toxic. Kung gusto mo, pwede rin kitang tulungan gumawa ng buong summary ng issue